Wow! So yan guys, imagine niyo sa pugon nila ginagawa. 98 years na. Ito yung pinakasikat at pinakamatagal ng nagohopya dito sa buong Quiapo. Yung 4 na yung generations na naabutan nito dahil halos magwa 100 years na nga nilang ginagawa ang mga ito. Papakita ni Kuya kung paano nila binabalot. Kaya naman ano pang inaantay natin guys, huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa may Quiapo dahil bibisitahin natin yung oldest, almost 100 years old na, simula 1927 pa na factory ng hopya dito sa Quiapo. So, ito yung Kim Chong Tin Hopya. Malapit lang siya sa may SM Quiapo. So, papakita ko sa inyo yung way pa rin nila ng pagluto dito dahil hindi nila binago since nagsimula sila. 4 generations na to guys. Tara, papakita ko sa inyo. Ito yung trabahong kala mo madali no, Kuya? Yung nakakapagod. So, yan yung dough nila. Itong process na to, yan yung tinatawag nilang cutting. Ano ito, Kuya? Ah, okay. So, yan yung mamasa mo pa mamaya. Okay. So, itong ginagawa ni Kuya, yan yung bite size na munggo flavor. Sanay na. Ang bilis ng kamay ni Kuya. Itong flavor naman na ginagawa ni Kuya, yung munggo flavor with salted egg. Solid ng salted egg, oh. Ito yung gusto kong salted egg, yung mabasa-basa. Anong size yan, Kuya? Bite size o malaki na? Ah, yan yung malaki. Sulit din pala, no? Kasi laki nung salted egg. Yeah, busog ka na. Itong next flavor naman na ginagawa nila, pandan. Yan yung malaking size, no, Kuya? Mabilisan. Wow, dami. After the pandan, ito naman yung ube. Yan yung ginagawa nila. Kakatuwang tignan. Ang bilis no? Kaya sa isang araw, nakakalibong piraso. Non-stop yung gawa. So, ito yung tinatawag yung baboy. Pag baboy, may kasamang karne at kundol. Ah, may sibuyas pa. So, kaya yung nahalong yan, gulay po yan. Grabe, ang bilis ng kamay nyo, Kuya. Lahat ito, baboy, Kuya. Wow. Ilang piraso ulit pag nakalagay dito sa isang tray? 144 pieces. Pag medium size. Yan, puno na. Dami rin pala. Kailangan pinipipit na ganyan. Ready? Nice.
Galing. So, sabi ni Kuya, ayan, pinupunasan daw ng gatas. Pampano yan, Kuya? Pampapula po. Pampapula. Wow. Ang bilis pala maluto. Parang kakalagay lang nila, luto agad. Ilang minutes yan, Kuya? Walang isang minuto? Segundo lang. Kaya pala ang bilis. Tansyado na yun, ano? Ang bango, guys. Kung naaamoy nyo lang. Nice. Ayan. Papakita ni Kuya kung paano nila binabalot. Anong flavor yan, Kuya? Opiang baboy. Ah, baboy. Ang bango. Naamoy ko na. Baboy bite size. Ilang piraso ay isang pack? 7 pieces. 7 pieces. So, yan. Yung at saka yung ano yan, yung parang flakes. Outflix. Ilan po? So, pag pumasok kayo dito, guys, yung feeling parang kala mo nasa isang malaking oven ka. Kasi ang init. So, yan yung way nila. Pugon pa rin kung paano sila nag-start until now, ganun pa rin. So, amoy pa lang niya, guys. Amoy na amoy mo na yung charcoal. Ultimo sa lasa. Nandun yung charcoal taste niya. Para ako nasa oven. Parang pati ako niluluto. Walang 1 minute kung paano nila gawin yan. Mabilis lang. So, dito ang dami niya namang choices. From ube, black munggo, at yung pinaka-classic na munggo. Meron pa silang sugar-free na munggo. Munggo pork floss. Ito yung munggo with salted egg. Tapos yung munggo with chicken floss. Diba? Ang daming atake. Meron din silang diced munggo. Mango, meron na rin. So, yan yung pandan kanina pinakita ko sa inyo. At hopya kondon. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, sikat na talaga to. Dati pa. Rian Ramos. Ang dami na nag-feature sa kanila. Ayan. Kahit si Chris Aquino. Sa dami nilang iba't ibang flavors, namili na lang tayo kasi hindi natin kaya matikman lahat. So, ang mga napili natin, ube cheese, mango, pandan, black munggo, chicken floss, at salted egg. 6 yung itatry natin. So, nagre-range naman yung price nila from 60 pesos to 75 pesos. So, depende sa kukunin nyo at depende sa flavor. Try na natin. Unang itatry natin, hopya munggo with salted egg. Yan. So, yan yung salted egg nila. Kaya guys, ito yung unang tinry natin kasi isa to sa mga bestseller nila. Nagustuhan ko yung lasa nito, alam nyo ba guys, kasi yung combination ng alat ng salted egg, bagay na bagay dun sa tamis at texture ng pinaka-munggo na hopya. At gusto ko dito yung ginagamit nilang salted egg, yung medyo basa-basa. Kung makikita nyo dun sa process na pinakita ko sa inyo kanina. For me, walang umay factor. So ito naman, ito yung medium size nila, black munggo. May mga sesame seeds pa, makikita nyo. Red bean yung gamit nila dito. Try na natin. Ang mangingibabaw talaga dito guys, yung charcoal flavor talaga niya. Yun yung panalo for me ah. Hindi mo madedena yung lasa ng charcoal eh. Andun talaga eh. Kahit amoy eh. Tsaka maganda doon, hindi siya oily. Tapos flaky pa, enough lang yung kapal nung pinaka-balat niya. Diba? Tingin ko for me, kaya nagsa-stand out sila sa mga ibang gawang hopya dito. Dahil sa way nila ng paggawa, sa lasa, tingnan nyo naman, 98 years na.
Diba? Hindi naman sila magtatagal ng ganyan at hindi tatangkilikin up to now. Diba? Kundi dahil masarap. So, mango flavor na yung kakainin natin. Ayan. So, dito daw guys, jam yung gamit nila. Try na natin. Tingnan natin kung pasado sa atin. Ooh. Hindi naman nakakagulat yung lasa niya kasi kung paano yung lasa ng mango jam, ganun yung lasa niya. Tapos, sabayan mo ng charcoal taste dito sa hopya. Para siyang peach mango pie na lasa. Na iba lang yung texture ng kung saan siya nakalagay. Ube cheese naman yung itry natin. So, ito, kakaiba kasi siya lang yung purple lang katawan niya. May cheese siya, ayan o. Ayan. Cute yung cheese. Bukod sa strong yung amoy niya ng ube, pati yung lasa, alam mong every bite, dinadala ka sa unang panahon. Halata mong sinauna pa yung way nila. Very traditional. Pandan naman yung next flavor natin. Second to the last. Ooh, kita mo na agad. Pandan. Color green. Yan. Bango! Very light yung pagkalasa ng pandan niya. Not too strong. Nandun, may hint, pero hindi sobra. So may tamis, konting hint lang ng pandan. Andun pa rin yung munggo flavor niya. Last but not the least, itong hopya munggo with chicken floss. So 36 pesos yung ganito, XL size nila. Ooh, try na natin. Ito, alam mo ng modern style to eh. Kasi itong floss, sikat to sa Singapore. So, in-incorporate na nila dito ha. Good idea. Kasi, syempre, hindi porket naman dahil ang tagal-tagal mo na sa industry, kahit 98 years ka na, hindi ka na magle-level up pa. So, kung ako naman ang tatanungin nyo, ano yung top 3 ko dito? Number 1, pinaka-gusto ko, yung salted egg. Top 2 ko, of course, yung black munggo, yung red bean yung gamit. Top 3 ko, etong munggo with chicken floss. Yan yung top 3 ko. Masarap din naman yung iba, kaya lang wala eh. Ito yung top 3 ko eh. Ito yung mga pinakamasarap para sa akin.